الأكملان نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم بارك لنا في هذه الليلة المباركة واغفر لنا وتب علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنك أنت السميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri, luwalhati at pasasalamat ay nauukol lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinamba at pinuri at niluwalhati ng lahat ng mga propeta. Inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa gabing ito ngayon ay maging payapa sa atin, kapanatagan at bigyan tayo ng pagpapala ng ating tagapaglikha at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ipabilang nawa tayo sa mga taong sila ay nagtitipon at nakikinig sa mga turo ng kabutihan at ito ay kanilang isinasabuhay. At nawa ay dagdagan ng ating kaalaman sa Islam at mapabilang tayo sa mga taong matakutin sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakita nawa sa atin ng ating tagapaglikha ang tunay na katotohanan at ang katotohanan nito ay siyang ating may sabuhay at may sakilos. At biyayaan tayo na ating may sabuhay at ipakita nawa sa atin ng Allah ang mga katiwalian at kamalian na ito ay maiwasan natin at mapalayo tayo sa mga uri ng mga ganitong mga hindi kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Allahumma amin. Nawa mga kapatid, ang pagbati ng Islam, ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa atin lahat at ganun din sa lahat ng mga sinumang nanonood ngayon at sino pa yung manunood pagkatapos ng videong ito. Di bali ngayon ito ay 3 hadith na. Ang natitira na lang ay 1 hadith. Pagkatapos noon, inshallah magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kung makikita ninyo, ang mga hadith na ito, napakaikli dahil ang ating layunin ay gusto ko ma-memorize ng bawat isa. Kailangan ma-memorize siya, napakaikli lang. Ano ba yung mga hadith? Hadith number 1, Ustad, di ba? Sino nagsabi sa hadith number 1? Si Anas radhiyallahu anhu. Qal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu alaihi an-nar. Muttafaqun alaihi aw rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith na pangalawa, Ustad, naalala ko pa yon. Ang nag-explain dito si Ustad Zainal, di ba? Ano yung hadith number 2? Sabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u was sab'un aw bid'u na sittuna syu'ba. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal hayatu syu'batum minal iman. Rawahu Muslim wa Bukhari aidan. Ngayon, hadith number 3. Makikita na naman natin. An Jabir radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu adh-dhikru la ilaha illallah wa afdalu ad-du'a alhamdulillah. Rawahu Tirmidhi. Ganun lang pala, Ustad. Napakadali. 3 hadith lang. Na-memorize ko na yan, Ustad. Wallahi, ang dali-dali. Oh, sige, pagtawanan ninyo sarili nyo. Alam nyo, subhanallah, ang hadith na ito, lahat ito nag-uugnay ng tauhid.
Kung mapapansin niyo lahat, la ilaha illallah. Di ba? La ilaha illallah. Kaya ngayon, mga kapatid, ngayong gabi, nakuha pa natin nung unang araw, unang panahon, noong nagsimula tayo, siguro mga 15 lang tayo o 13, dito yon. Yung syurut la ilaha illallah, yung mga kondisyon ng la ilaha illallah, ang kahalagaan ng la ilaha illallah. Nakita natin, nandun yung ilm, nandoon yung yaqin, nandoon yung sidq, nandoon yung kabul, nandoon yung mahaba, di ba? Yan yung mga, at nandyan yung ikhlas. Subhanallah. So yun yung mga syurut na mga kailangan maunawaan sa kondisyon ng la ilaha illallah. Ngayon mga kapatid, ano nga ba ang patungkol dito sa hadith na ito na iniulat ni Jabir radhiyallahu anhu? Makikita natin dito ang zikr. Sabihin mo muna, Ustad, anong Tagalog niyan? Sabi ni Jabir na siya ay nagwika na anak ni Abdullah, na katotohanan narinig niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, yaqul, sinabi ni Propeta, afdalu dhikr, afdal bima'na ismul mubalagha, mufaddala. Ibig sabihin, ang pinakamainam, pinakamabuti, pinakamahalaga sa lahat ng dhikr ay ang pagsabi ng la ilaha illallah. Sa lahat ng pinaka-dhikr, pag-alala sa Allah, marami yan. Namumukod-tangi na nag-iisa at kasama ay ang pagsabi ng walang Diyos na nararapat sambahin maliban si Allah. Maliban ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakamainam, afdal, pinakamainam, pinakamabuti, pinakamahalaga, importante sa lahat ng paghiling, panalangin ay ang dua, ay ang pagsabi ng alhamdulillah. Ngayon, kukunin natin ngayong gabi ang halaga ng la ilaha illallah at saka alhamdulillah. Okay. Unawain mo muna natin ano ang halaga ng zikr. Mahalaga ang zikr. Batid nyo ba mga kapatid na ang zikr o ang pag-alaala sa Allah ay pinakamatimbang ito sa lahat ng ating mga mabuting gawain? May ganun? Ustad? Ha? Uy, tahimik kayo. Meron? Wala? Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum aw khairun li infaqi adh-dhahabi wal waraka wa khairun lakum an talqawna aduwakum fayadribuna a'naqikum wa yadribuna a'naqikum aw anaqikum qalu bala ya Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam adh-dhikrullahi azza wa jal. Adh-dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung hadith na yon? Tingnan mga kapatid, wallahi napakahalaga nito. Gusto nyo ba, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sabihan ko kayo, palalahanan ko kayo, na pinakamabuti, pinakamainam, pinakamaangat sa lahat ng inyong mga gawain. A'malikum, pinakamabuti sa lahat ng inyong mga gawain. At ito rin ay pinakamalugod sa inyong malikikum, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamalugod sa Kanya. Pinakagugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, pinakamataas, pinakaangat doon sa mga baitang o doon sa darajat ninyo, sa mga kung ano yung pangkat kung saan kayo napapaloob,
kung ano inyong pananampalataya. Walay tatlo. Sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at pinakamabuti at mainam sa inyo kaysa kayo ay magsadaka ng inyong mga alahas, inyong mga ginto at mga pilak, pagbibigay ng kabutihan sa lahat ng mga tao. At hindi lang yun. Pinakamabuti sa inyo ito kaysa doon sa kayo ay nadatnan ninyo ang inyong kalaban at pinagpuputol-putol kayo, inyong mga ulo, o nakipaglaban kayo, at ganun din kayo nakipaglaban sa kanila na kayo ay napaslang o sila ay napaslang ninyo. Ibig sabihin, matimbang pa sa jihad. Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah, ano ba ito na sinasabi mo sa amin na mas pinakamatimbang sa lahat? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dhikr. Naunawahan? Nakuha ninyo ang hadith na yun? Ha? Lahat ng matimbang na ating mga gawain, kalugod-lugod sa Allah, tatanggapin niya, pinakamamahal niya, sa lahat ng ating mga gawain ng pagbibigay, mas matimbang pa sa pagbibigay, mas matimbang pa sa pakikipaglaban. Ang alin? Adhikrullah. Ngayon, ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Rad? Tignan nyo, makikita nyo sa Suratul Rad mismo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha kathira. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-uutos niya sa atin na alalahanin siya ng palagian. Dito sa Suratul Rad, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atun fadhkurullah wathbithu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atun fathbutu fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Sa oras ng pakikipaglaban, kailangan alalahanin mo ang Allah. At itong sinasabi ng ating mga kapatiran na nakikipaglaban ngayon sa Gaza, sa Palestine. Nais nila na mamatay para sa Allah. Hindi nila inaasahan kung anong mayroon sila. Inaasahan nila ay ang habag at awa at lakas ng Allah. Marami na akong nakita na video na minsan sinesend sa akin. Minsan pati yung mga Israeli na namamatay, hindi na nila alam kung sino yung mga kinakalaban nila. At bigla na lang pumuputok sa kanila, sila namamatay. Bakit? Namatay ba ang mga anghel na tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga kasamaan sa Ghazwatul Badr? Hindi. Dahil sa tigib na tunay na tibay at takot sa Allah at pananampalataya at pananalig sa Allah, darating ang tulong ng Allah. Wallahi, maski anong mga bomba, maski anong mga nuclear weapon, hindi imposible ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga Israel, paputukan nila ang mga Gaza o anuman, mismo sa kanila, baka pumutok sa kanila at hindi dumating doon sa pinapaputuhan nila. Posible yun sa Allah? Walang imposible sa ating tagapaglikha. Ang punto lang dito, mga kapatid, ad-dhikr, ang pananalig sa Allah. At ganito kahalaga ang ating pag-aalala sa ating tagapaglikha. Dahil pinakamabuti sa lahat ng mga gawain. Pinakamabuti sa atin. Sa isang aya din sa Quran, sabi ng Allah, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ Allahu Akbar. Yaong sila na mga kalalakihan na laging nag-aalaala sa Allah. At yaong sila na mga kababaihan na laging nag-aalaala sa Allah. Sila yung mga tao na bibigyan ng Allah ng pagpapala at habag at patnubay at kapatawaran. Saan yun, Ustad? Sa dhikr lang sa Allah. Pagpapaalala na alalahanin ng Allah. Bakit, mga kapatid? Palagay nyo, bakit mahalaga? Very good. Connection mo. Connection mo sa Allah. Isipin mo, gaano ka ka-busy dito sa mundo. Subhanallah, wallahi, hindi ko makalimutan, Abdurrahman. Meron ako nasakyan na taxi. Pinaripi ko dati yung kotse ko. Isang Pakistani. Medyo may edad na, matanda na. Pagsakay ko, sabi ko, Assalamualaikum. Sabi niya, Alaikumussalam. Kefalhal, Filipini, oo.
Pagkatapos nun, hanggang kami ay dumating sa bahay ko, hindi ko nakausap, nahihiya ako na tanungin siya dahil siya lang na mag-isa nagdidikr sa Allah, na nagdadrive. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hindi, ako mismo sa sarili ko, nahihiya ako na tanungin ko sa kanya, nakihalibay, tiki, wala. Dahil ayaw ko maputol na madisturbo yung pagdikr niya sa Allah sa pamamagitan na siya ay nagdadrive. Isang Pakistani, hindi natin alam kung maalam o ustad o wala. Ito ang punto mga kapatid, huwag na huwag tayong mag-underestimate sa tao. Kasi hindi mo alam, mas malaki ang koneksyon niya sa Allah kaysa sa'yo. Mga taong pangkaraniwang lang. Di ba? Subhanallah. Ulitin mo, Ustad, ang kwento na ito kasi hindi ko narinig. Maaari narinig nyo na. Si Imam Ahmad Ibn Hanbal, naligaw siya. Hindi siya naligaw. Napunta siya sa Sham. Mayroon siyang gustong malaman o asosiin na isang hadith. Okay? Napunta siya sa isang masjid. Sa masjid na ito, tapos sabi ng isang tao na nakabantay sa masjid, lumabas ka na, gabi na. Si Imam Ahmad, medyo may pagkaedad na, gusto niyang magpahinga. Sabi niya, pwede ba ako magpahinga? Sabi niya, ano pahinga? Ang nizam, sistema ng masjid na ito, pag na-close ang oras, tapos na ang sala, lahat lapat lalabas. Katulad ngayon, di ba? Tingnan sa Pilipinas, mashallah, open yan, 24/7. Ito mga masjid dito, after 1 hour, close na agad. Ngayon, walang magawa si imam, kundi sumunod. Subhanallah. Tignan niyo ang pagkumbaba ng isang imam, ng isang maalam. Kasi hindi siya kilala dun eh. Sabi, hindi naman niya sinabi na ako si Imam Ahmad. Kasi kung maari sinabi niya dun sa gwardiya, sasabihin ng gwardiya, wallahi imam, dito ka na tumuli sa bahay ko. Ikaw pala si imam na masyhur, kilala, tanyag ngayon sa kapanahunan ngayon. Kasi sa kapanahunan niya, siya ang pinakatanyag na maalam. At lahat ng tao gusto nila makita si Ahmad, Imam Ahmad. Ngayon, nung palabas siya, nakita ng isang ordinaryong tao na pinalabas na nga siya, tapos pinuntahan siya, sabi, ano bang nangyari? Sabi ng haris sa masjid, ito kasi itong matanda. Sabi niya, gusto magstay. Hindi ko naman dapat pwede magstay kasi ito, amana. Nandun, papasok pa rin yung amana. Papasok dun yung pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay, pinagtiwala sa akin, kahit sino dito, isarado ang masjid. So ngayon lang mabas, sabi ng isang taong ito, dito na po kayo tumuloy sa akin. Pinatuloy siya. Nung siya ay pinatuloy, ang gawain ng taong ito ay isang panadero. Sino gumagawa sa inyo ng panadero dito? Ha? Sino? Ha? Oy, panadero ka ba, bro? Marunong ka rin gumawa ng pandesal? Multipurpose talaga ito siya, no? Ha? Ha? Mashallah. Okay. Ngayon, itong panadero na ito, gumagawa ng khubz. Nakita itong mga Pakistani gumagawa ng khubz, nilalagay nila doon, pinapainit doon sa may bato-bato na tapos umiinit. Bago siya maglagay, nagsasabi ng astaghfirullah. Papasok yan. Pagkatapos, alhamdulillah, tapos nagdidikr sa Allah. Sa isang riwaya, si Imam Ahmad, nagising siya ng hating gabi dahil naririnig niya na nagdidikr itong panadero. O bago siya magdasal, nagdidikr siya sa Allah at nagtatawbah. Nagtaka itong si Imam Ahmad. Sabi niya, subhanallah, hindi ito maalam, hindi ito scholar. Isa lang siyang panadero, isa siyang mahirap na ito lang ang trabaho niya. Pero nakakamangha na laging namumutawi sa kanyang dila ang pagdikr, pag-aalaala sa Allah. So nagising siya. Sabi ng panadero, oh, sorry po, nagising ko po ba kayo dahil sa aking pagdidikr o dahil sa naingayan kayo sa sinabi ko? Sabi niya, hindi. Nagising lang talaga ako, pero namangha talaga ako sa iyo. Ito ang ginagawa mo, lagi mong ginagawa na pag gumagawa ka ng trabaho mo, lagi kang pumupuri sa Allah. Lagi kang nagdidikr sa Allah. Sabi niya, opo, kaugalian ko na po yan. At hindi satisfied ang araw ko na hindi ako makapagdikr sa Allah. Allahu Akbar. Sabi ni Imam Ahmad, sa mga pagdidikr mo sa Allah, ang mga panalangin mo ba ay tinatanggap ng Allah?
Sabi niya, alos lahat po ng hiling ko sa Allah tinatanggap. Dahil sa pamamagitan ng dhikr ko sa Allah. Mayroon pang dhikr na hindi mo pa natatanggap o panalangin? Sabi niya, mayroon po. Sabi niya, ano yun? Hinihiling ko sa Allah na naririnig ko itong pangalan na Imam Ahmad na isang maalam. Wallahi, hindi ko alam. Sa puso ko, gustong-gusto ko siya makita. Hinihiling ko sa Allah, palagyan niya, Allah, sana makita ko si Imam Ahmad. Sabi ni Imam Ahmad, wallahi ngayon tinanggap ng Allah ay yung panalangin. Dahil ang kaharap mo ngayon ay si Imam Ahmad. Allahu Akbar. Wallahi mga kapatid, ang pagdhikr sa Allah, napakahalaga nito. Bakit? Mayroon sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ustad, isulat mo para ma-memorize ko. Hindi siya hadith pero napakaganda. Isulat natin muna bago natin ito. Sabi niya, ad-dhikru lil qalbi kalmao lis samaki. Sinong may memorize, bibigyan natin ng regalo. Ngayon lang, gusto ko ngayon lang. Adh-dhikru lil qalbi kalma'u lis-samaki. Wa kaifa halu as samaku idza faraka al-ma'u. Oh, lagyan mo Ustad ng ano kasi hindi ko mababasa. Lagyan natin ng mga tanwin. Abdul Aziz, Victa. Ad-dhikru, lagyan mo ng balis. Ad-dhikru lil qalbi kasamaku sinyan. Kalmao. Okay. Kalmao lisamaki. Wa kaifa halu as-samaku idza faraka al-ma'u. Sino nagsabi? Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sabi niya, sino na kay Murais? Ad-dhikru lil qalbi kalma'u lisamaki. Wa kaifa idza faraka kaifa halu samaku idza faraka al-ma'u. Alam niyo, mahirap maintindihan pag hindi mo, pahirap mo ma-memorize ang isang bagay pag hindi mo naintindihan. Di ba? So, kailangan naintindihan mo yan. So, ano ibig sabihin yan? Ang pag-aalala sa puso, ang pag-aalala natin sa Allah, ang pagdidikr sa katulad niya dito sa puso natin, ay katulad dito ng isang tubig sa isda. Katulad ng tubig sa isda. Okay? Ano na lang ang mangyayari kay fahalo? Ano na lang ang mangyayari sa isang isda na pag ito ay nahiwalay sa tubig? Unsa yang kinabuhi? Mamamatay ang isda, di ba? Ganun din, mamamatay ang puso natin pag hindi natin naalaala ang Allah. Totoo yan. Wallahi. Isipin nyo ang mga tao na nangamatay ang kanilang puso sa pag-aalala sa Allah dahil wala na ang pag-aalala sa Allah. Ang nandito na lang sa puso nila, pag-aalala sa mundo, pag-aalala sa musika, pag-aalala sa lahat ng maraming palamuti na bagay dito sa mundo. At pag yan ay napunta sa puso ng isang tao, ang puros kamunduhan at nakalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mawawala na ang lahat sa iyong puso, mapapatay na. Sino na ka-memorize? Meron?
Babasahin ko ulit. Okay. Ad-dhikru lil qalbi kalma'u lisamaki. Wa kaifa halu as-samaku idha faraka al-ma'u. Oh. Idha faraka al-ma'u. Pero ang ibig sabihin niya, napakaganda, bro. Di ba? Di ba? Oh, di ba? Correct ito. Di ba, Abdul Rashid? Correct ito. Pag hindi mo naalaala ang Allah, walang saysay ang pagiging Muslim, bro. Sa totoo lang. At sasabihin ko to sa lahat ng mga kamusliman, pag hindi natin naalaala ang Allah, walang saysay ang ating pagiging Muslim. Dahil ang pinakamabuti sa isang Muslim ay lagi niyang naalaala ang kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At wallahi, sumusumpa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamabuti, tignan nyo pinakamabuting gawain ay naalala mo ang Allah. Ano bang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Oh, na-memorize mo na? Allahu Akbar. Sige, gaganituin ko yan. Para hindi mo nakikita. Ha? Oh, inshallah, may reward siya mamaya. Ha? Alalanin mo ako at saka alalanin din kita. Masya Allah. So yun pa, akala ko itong na-memorize mo. Ha? Oh, Shuaib Daud. Yalla, bismillah si Shuaib Daud. Oh, ano? Sige. Alam ko yung mga binata dyan, madali may memorize yan kasi fresh. Walang maraming virus sa kanilang utak. Konti lang iniisip, alam nyo. Oh, ano? Oh, Masya Allah, na-memorize na ni Kwan. Ida? Oh, Masya Allah, naunan kayo ni Abdurrahman. Oh, Abdurrahman, sige, ulitin mo yun. Oh, bakit pinamimigay na ito? Very advanced na. Oy. Yung pangalan nito, sino pangalan nito? Hindi, sino pangalan niya? Si Imran. ليش مبكر؟ هذا بعدين بعد الدرس في وقت شوف Okay, so ano yung sinabi natin kanina? Ano bang sinabi ng Allah? Sige, ikaw, bro. Sige. Ikaw yung Arabic, siya yung Tagalog, ha? Sige. Hindi. Gusto ko, ikaw Bisaya, siya yung Arabic. Okay? Bisayahin mo na lang, bye. Kaya maayon na magdungog tag Bisaya nga magsultian na pares ana sa Arabic. Sige, bye. Sige. I-Arabic mo. Sige, bro. Ida farakal ma'u. Allahu Akbar. Takbir. Kanta mo? Fresh na yan. Ha? Binata pa yan, bro. Yung Bisaya. Bisaya. Dili ka magtagalog, bay. Bisaya. Ang permi nga pag-inom sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa puso, nasa kasing-kasing ang pareha sa isda na nasa tubig. Kung isa na lang ang mahita mo sa isda kung mawala sa tubig. Masya Allah, Allahu Akbar. Unsay mahitabo sa isda o wala na tubig. Unsaon na lang. Masya Allah. Sige, magbisaya na lang tadiribay. Wallahi mga kapatid, nagkakatuwan tayo pero wallahi ganito ka-importante ang dhikr. Anong sinabi ng Allah sa Quran? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kung gusto natin makita, maramdaman sa mga puso natin ang sinasabing habag, kapanatagan,
kaginhawaan ng ating puso, makikita natin ito sa pamamagitan ng pag-aalala sa Allah. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, sila yaong mga naniniwala sa Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum, at ang kanilang puso ay nagiging panatag. Pag naniniwala ka sa Allah, totoo kang naniniwala sa Allah, panatag ka. Hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala sa lahat. Dahil meron kang paniniwala at koneksyon sa Allah. Na walang mangyayari malaban sa kapahintulutan niya. Walang anuman ang pinangangamba mo sa buhay maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya. At mas mahal ng Allah at marami siyang ibinibigay na pagpapala dun sa mga taong lagi nag-aalala sa Kanya. Sabi ng Allah mismo sa Quran, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum, silang mga naniniwala sa Allah at ang kanilang mga puso ay nagiging panatag li dhikrillah. Paano nagiging panatag? Sa pagdikr sa Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, hindi ba ang pag-aalala sa Allah ang siyang tunay na nagbibigay ng kapanatagan ng ating puso? Wallah. Totoo yan mga kapatid. Wallahi, pag hindi nyo naalaala ang Allah, pag hindi ko naalaala ang Allah, pag nagkukulang ako ng dhikr sa Allah, pagbasa ng Quran, sa mga ayat, sa mga lahat ng anumang patungkol sa Allah, nararamdaman ng puso ko na nawawalay ako at parang may kulang at hindi panatag. Wallahi, kanina, sabi ko, Ismail, wala tayong pagkain na may bibigay. Sabi ko, baka yung mga brother may dala. Sabi ni Ismail, hindi ba pagkain ito? Napatingin ako noon. Sabi ko, ano? Pagkain ito ng puso. Tunay na pagkain niya. Tunay na pagkain. Dahil ito, ang pagkain ngayon na kakainin natin, makakainin mo, mawawala na. At sino makikinabang? Ikaw lang. Ikaw lang nakinabang sa kinain mo. Di ba? Pero ito, nakinabang ang sarili mo, napatawad ka ng Allah, pag naibahagi mo, mayroon kang pakinabang, pag namatay ka sa libingan mo hanggang sa araw ng paghukom, kasama mo ang gantimpala na natutunan mo sa pag-aalaala sa Allah at mga kaalaman sa Islam. Kani siya na kinabuhi ng tinuod. Totoo ito mga kapatid. Wallahi. Sa pamamagitan ng ating pagtitipon, ito ang dhikr sa Allah. Dhikr sa Allah, al-majalis. Itong titipon natin. At kayo na mga nanonood, nandyan ka lang, naghuhugas, nakaupo, anong ginagawa mo, ito ay uri ng pagdhikr mo sa Allah. Dahil wala tayong sinasabi rito maliban sa mga turo ng Islam. Salita ng Allah at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa pamamagitan nito mga kapatid, ang dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamahalaga sa atin bilang mga Muslim. Isipin mo to, anuman ang problema mo sa pera, sa trabaho, sa problema mo sa lahat na pabigat, alalahanin mo ang Allah. Wallahi darating ang tulong niya sa iyo. Mismo dun sa oras ng pakikipaglaban, ya ayyuhalladhina amanu, idza laqitum fi'atun fathbutu. O kayo na mga mananampalataya, sa oras na nakikipaglaban kayo, maging mapanatag kayo, maging matibay kayo, fathbutu, huwag kayong mawalan ng lakas o mangamba. Wadhkurullah, alalahanin niyo ang Allah. Dahil sa pag-aalala sa Allah, yan ang tunay na tulong at habag ng Allah na inyong sandata. Sa orasyon ng pakikipaglaban. Sa oras na kung saan daan patungo sa paraiso, alin? Katulad ng ganitong ginagawa natin. Daan ito sa paraiso. Man kharaja min baytihi wa huwa yatlubul ilma fahuwa fi sabilillah. Ang sino mang lumabas sa kanyang bahay patungo doon sa kanyang lugar na mag-aaral siya, ay nasa daan sa Allah. Naalala mo ang Allah. Diba bro? Wallahi. Isipin nyo, bago kayo pumunta rito, isipin mo, ya Allah, pupunta ko doon dahil mahal ko na mag-aral sa Islam. Gusto ko makinig ng mga salita ninyo. Gusto ko makinig sa mga salita at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At wallahi, ilang beses ko na ito sinasabi, walang pagpupulong dito sa mundong ito. Anumang pagpupulong ng mga ministro, mga presidente, sino man ang tao dito sa mundo, pinakamainam, pinakamalugod, pinakamamahal ng Allah na pagpupulong ay ang pagpupulong ng kaalaman sa Islam. Na binibigyan ng Allah ng habag at awa at kapatawaran at pinapahanap niya sa kanyang mga anghel. Where you can find that? Only in this kind of gathering. We gather together for the sake of Allah, to enhance our knowledge, to know about Islam. Ngayon, nabanggit ang dhikr. Ano pa nga ba yung sinabi ng Allah sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. Ya ayyuhalladhina amanu, pinag-uutos ng Allah, o ikaw, pag sinabing ya ayyuhalladhina amanu, isipin mo ikaw yun. O ikaw, kayo na mga mananampalataya, alalahanin ninyo ng Allah ng paramihan, araw at gabi. Sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha kung saan nasabi niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam wala siyang sinasayang, lahat ng oras niya, lahat ng buhay niya, nakatambay siya, anong ginagawa niya, naalala niya ang Allah. At tayo ang mga Muslim, ito ang nakakamangha sa atin. Lahat ng bago nating gawin, Bismillah. Allahu Akbar. Ahawakan mo, magsusulat ka, Bismillah. Allahu Akbar. Hindi ba pag-aalala yun sa Allah? May makita kang haram, astaghfirullah. Hindi ba pag-aalala yun sa Allah? May nakita kang mabuti na nasiyahan ka, Masya Allah, Alhamdulillah, pag-aalala sa Allah. At wallahi, kung gusto nyo, kahit sino sa atin na gusto niya maramdaman ang tunay na kapanatagan ng puso, alalahanin mo ang Allah ng paramihan. Yung magsabi ka lang bro ng astaghfirullah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nag-iistighfar ng 70 beses hanggang 100 times in a day. Propeta yun ng Allah na pinatawad ng kasalanan niya. Tayo pa kaya, araw-araw nakikita, kanina may nakita ko dito sa Facebook ko, sabi ko dito sa, sino? Ito si, sabi ko bro, tignan mo to, oh. Gusto mo maghanap ng Islam, na nakita mo dito ang Bulkan Mayon at Bulkan Magaturing. La ilaha illallah. Naglalaban ng kabutihan at kasamaan dyan mismo sa cellphone natin. Okay lang, dumaan, hindi mo sinadya, dumaan lang siya. Nakita mo isang beses, okay, scroll mo. Huwag mo balikan uli. Hindi, nakita mo, hindi mo sinadya. Nakasidente, so ayaw tanawa lagi. Ang problema, yung binalikan mo, totoo ba ito? Peke ito? Yan. Diyan ka delikado. Mga kapatid, ang dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahalaga. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Alalahanin ninyo ang Allah ng paramihan, sabi ng Allah. Sa oras ng kaginhawaan at sa oras ng kagipitan. Hindi mo maalala ang Allah, ang isang Muslim, hindi lang niya maalala ang Allah sa pamamagitan ng taghirap. Pag ikaw ay masaya, lagi mong alalahanin ng Allah. Pag meron kang pera, lahat ng meron ka, alalahanin mo ang Allah. At ganun din pag ikaw ay nagigipit. Dahil siya ang Allah at ang kanyang mga anghel ay yusallun, nagbibigay ng sala sa mga taong lagi nag-aalala sa kanya. Paano magsalawat ang Allah sa kanyang alipin? Anong salawat ng Allah? Huwaladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Siya ang Allah na nagsasala sa inyo. At ganun din ang kanyang mga anghel. Ang sala ng Allah sa kanyang mga alipin ay ang patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang Allah, pag nag-aalala ka sa kanya, sinasabi niya sa kanyang mga anghel, pinapatawad tayo. Ano naman ang sala ng mga malaika sa atin? Humihiling sila sa Allah. Ya Allah, ang lahat ng papuri luwalhati sa iyo. Inihiling namin sa iyo, Ya Allah, na patawarin itong tao na lagi nag-aalala sa iyo. Subhanallah. Allahu Akbar. Isang sikretong gawain ng puso at dila na nag-aalala ka sa Allah, pero mayroong palang mga anghel
na nag-aalaala sa'yo na sinasabi nila sa Allah na, Ya Allah, patawarin mo si Jibril. Patawarin mo si Abdurrahman, si Faisal. Bakit? Kasi nakatulog lang siya doon, nakahiga lang. Wallahi bro, mga kapatid, wallahi naalala ko, nung bata pa ako, yung akida ng mga matatanda sa amin, bago matulog yan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yung lola ko, naalala ko, nagbabasa ng Quran. La ilaha illallah. Tinasabi ko, Lola, bakit mo yung sinasabi? Wata. Hindi mo alam, matulog ka ngayon, baka bukas hindi ka na magising. So, importante na alala mo ang Allah. Sabi ko, Allahu Akbar, mga ordinaryong mga tao na hindi kilala at walang anuman, pero may sarili siyang ugnayan sa Allah. Ikaw at ako, kahit sino sa atin, pwede tayong magkaroon ng sariling ugnayan sa ating tagapaglikha. Sa isang hadith, natuwa ako sa isang hadith, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay natuwa siya. Sa isang alipin, napunta sa isang disyerto, sa isang lugar, siya lang mag-isa, nagdasal ng 2 rak'a bilang papuri, pagluwalhati at pag-aalaala sa Allah. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyama. Sila yaong naalaala nila ang Allah ng gabi at hapon. Pag nakita nila ang mga kabundukan ng araw ang buwan, bro, pag nakikita ninyo ang buwan, wala kayong nararamdaman? Ano kayo, mga manhit? Di ba? Alalahan ninyo, Ya Allah, Rabbana, ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, katotohanan, hindi mo yan nilikha na walang saysay. Nilikha mo ang buwan, nagbibigay ng liwanag sa gabi. Walang pwedeng maglikha dyan na sinumang tao. Ikaw lang ang tunay na mag-isang Diyos. Kapangyarihan mo yan, Ya Allah. Ang mundo ay kapangyarihan mo. Nasa sayo ang lakas, nasa sayo ang kapasyahan. Itong mga tao na mga kalaban ng Islam na gusto nilang puksain ang ilaw ng Islam. Sinabi niya, itong leader ng Israel, pumapatay kami ng mga bata, ito ang ginagawa namin, lahat, binuumba namin, lahat, sinabi namin sila mga terorismo, lahat. Sige, magplano kayo anong gusto niyo na gusto niyong plano. Sige, paslangin niyo ang sinong gusto niyong paslangin. Ngunit kung ano ang plano ninyo, ang Allah ay may plano. At hindi kung ano ang gusto ninyo. Total, walang kawalan sa Muslim. Naapi ka, namatay ka, insya Allah paraiso. At ang Allah ang maggaganti. Sino mang sumobra, sino mang naglabis, sino mang ang ginawa niyang sarili na Diyos, nakapangyarihan niyang lahat, matindi ang parusa at lahat ay hindi nagtatapos diyan. Ngayon mga kapatid, ang dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang isa sa pinakamahalaga doon ay La ilaha illallah. Bakit La ilaha illallah? Ang La ilaha illallah, ito yung pagpasok mo sa Islam. Jibril, nung pumasok ka sa Islam, anong unang sinabi mo? Anong unang sinabi ko sa'yo? Ashhadu wa anna Muhammad Rasulullah. Di ba? Lahat tayo na nag-Muslim o lahat kayo na mga Muslim, tayo tatanggapin ang ating pag-i-Islam, ang pagmumuslim sa pagsasabi ng La ilaha illallah. At isipin nyo sa pag-aalaala sa Allah, ito ang pinakamahalaga. Anong dalil? Hadith ni Musa. Alayhi salatu wasalam. Humiling siya sa Allah, Ya Rabbi, alimni shay'an an adhkuraka fih. Qala Allah azza wa jalla, Ya Musa, qul la ilaha illallah. O Ya Allah, sabi ni Musa, hinihiling ko sa iyo dahil nakakausap kita at ako ay iyong alipin at Panginoon kita. Gusto ko ng sariling pag-aalaala sa iyo na laging pumupuri sa iyo. Turuan ako na lagi kitang maalaala. Sabi ng Allah kay Musa, Ya Musa, sabihin mo ang La ilaha illallah. Subhanallah. Tignan niyo ang pagkapantay ng Allah sa kanyang mga alipin. Propeta yun, di ba? Siguro pag ikaw, isang tao, na may humiling sa iyo na pinakapaborito, pinakamahal mo, bibigyan mo ng special. Sasabihin, ayaw mo saba. Sekreto lang na to na. Kasi mahal yun kita. Kasi humiling ka sa akin. So, sa'yo lang yan, di ba? Mahal mo yun. Pero hindi. Si Allah, sinabi niya si Musa, Musa, gusto mo ng espesyal na dua at pag-aalala sa akin, na pinakamalugod sa akin? Sabihin mo yung kalima na yan na La ilaha illallah. Sabi ni Musa, Ya Rabbi,
Kulun nasa yaquluna bihadal kalam. Lahat ng mga alipin mo, mga nauna o sino, nagsasabi ng la ilaha illallah. Gusto ko ako lang. Special. Sabi ng Allah, ya Musa, yan ang la ilaha illallah. Alam mo ba ang la ilaha illallah kung timbangin yan sa lahat ng anumang nandirito sa mundong ito? At itimbang ang la ilaha illallah, napakabigat niyan. Napakahalaga niyan. Susi yan sa paraiso. At yan ang pinakamalugod at gusto ko. At lahat ng aking alipin, pantay-pantay kayo dyan. Propeta ka, hindi ka propeta, sabihin nyo yan, pinakamalugod yan sa akin. At itong susi sa paraiso, man qala akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ang sino man pinakahuli na salita niya ang la ilaha illallah, diretso papasok sa paraiso. Wallahi, ang mga nagsasahid ngayon, nangangamatay ngayon sa Gaza. Pati yung mga bata, sinasabi niya sa kapwa niya, tumatawa siya, kung la ilaha illallah, mawala ang lahat, kasi lahat mawawala. Man mata bi ghairi sayfin famata min ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Ang sino mang hindi mamatay para sa larangan sa Allah, mamamatay din siya sa uri ng kamatayan. Nagkahalo-halo man ang lahat ng mangyayari, pero ang kamatayan ay isa lang. May namatay sa jihad fi sabilillah, may namatay sa sakit, may namatay na disgrasya, may namatay sa kolesterol, sa COVID, may namatay sa high blood. Lahat ng mamatay, isa lang ang pintuan ng kamatayan. Di ba? Bro? At ang mga tao na wallahi na gusto pa nilang mabuhay muli dito sa mundo, na mamatay sila muli, ay dahil nakita nila ang gantimpala ng Allah ng paraiso sa mga taong namatay doon sa larangan ng Islam. Dahil napakalaki ng gantimpala. At subhanallah, ang mga tao na ito, mahal talaga sila ng Allah. Namamatay sila ng la ilaha illallah. Ngayon, doon sa hadith na yun, makikita mo na sinabi ng Allah kay Musa, ya Musa, qul. Sinabi ng Allah, qul. Di ba? So bakit sinabing qul? Sabihin. Ang pag-aalala sa Allah, kailangan sabihin. Hindi lang sa puso. Ang pag-dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng dila. At alam nyo ba ang isa sa pinakamabuting dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ha? Alam ko na imuras ninyo. Bukod ba sa la ilaha illallah? Kasi nandun na yun. Ha? Ano? Ulitin mo? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairul kalam, afdalul kalam ma qultu wan nabiyuna min ba'di. Ang pinakamainam at pinakamabuti na salita na sinabi ko at sinabi ng mga nauna sa akin ng mga propeta, na pinakamamahal ng Allah na 4 na salita. La ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yan ang pinakamabuti at pinakamainam na salita. Kasi nandun na yung la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos nararapat sambahin, puriin maliban sa Allah. La syarika lahu, wala siyang katambal, wala siyang kasama. Siya lang ang dapat kong purihin, siya lang ang dapat kong hilingan, siya lang dapat ako magsumamo, siya lang ang dapat kong mahalin, siya lang ang buhay ko nakasalalay sa Kanya, siya lang ang nagkumukupkup sa akin, siya lang kung bakit ako gumagawa ng kabutihan para sa Kanya. Dahil ito ang buhay ko para mabuhay dito sa mundo para sa la ilaha illallah. At hindi ako nagtatambal sa Kanya, kaya pinakamalaking kasalanan, magtambal ka sa Allah. Naniniwala ka sa Allah na tunay na nag-iisang Diyos, tapos naniniwala ka kay Mang Kipweng at mga ibang mga tao doon na magbibigay sa iyo ng gamot, o magbibigay sa iyo ng agimat, o di kaya kakasi. Yan, gamitin mo yan para magkaano ka. Nawala, miya batal, nawala yung nawala yung tunay na pananalig mo sa Allah dahil nagtambal ka pala na mayroong magbibigay sa iyo ng lakas. May magbibigay ka doon, bigyan kita ng agimat bro, magkano? 1,000 lang yan. Isuot mo lang dyan, barilin ka nila, hindi ka mamamatay. Oh, may nangyari naman, binaril, hindi siya namatay kasi hindi pa niya oras. Tapos sinabi niya, wallahi, totoo ito. Hindi ako namatay. Hindi ba nilin lang siya ni Satanas? Nilin lang siya ng tigulang na yun na nagbigay sa kanya ng agimat. Saan siya pumapataw? Lalo yung mga lantong Davao, pumupunta sa Davao. Diyan sa Davao na yan, maraming mga ano dyan, mga nagbibigay ng mga agimat.
So, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mga kapatid, bago tayo matulog, lahat ng gagawin natin sabihin ng la ilaha illallah. Kasi hindi mo alam, ngayon na yung oras na kamatayan mo at mamamatay ka. At ang pinakahuli na sabihin mo ang la ilaha illallah ay, lagi mong sinasabihan, la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulk walahul hamd. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, kapasyahan, lahul mulk walahul hamd. At siya lang ang nag-iisa ang lahat ng papuri luwalhati sa kanya. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. At siya lang ang lahat ng walang nangyayari at lahat ng nangyayari ay kapangyarihan niya at kagustuhan niya. At walang pwedeng mangyari maliban sa anong gusto niya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahat bro ng gusto ng Allah, yun ang nangyayari. At walang mangyayari maliban sa kapahintulutan niya. Tignan mo yung tauhid, tignan mo yung akida ng patungkol sa kalamu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa afdalud du'a, alhamdulillah. Di ba ang dua paghiling? Tama? O bakit itong alhamdulillah, ito ay paghiling ba ito? O pagpapasalamat, papuri? Dahil kasi ang dua, ustad, di ba, sinabi mo sa amin, ang dua noon ay du'a'u at-thana. At-thana, pagkatapos ng thana, ay ito rin ay, ano? Mas'ala. Ang thana ay papuri at luwalhati. Dua yun, kasama. Al-mas'ala, ito yung mga paghiling. Al-istighatha. So, ang dua, mga kapatid, yatakawan nila ithnain. Ang dua na papuri at luwalhati sa Allah. At ito yung pagsabi ng la ilaha illallah. Ayon sa mga pantas, sabi nila, ang pagsabi ng la ilaha illallah, ito ay isang uri ng pagsyukur ng dila. Pagpapasalamat ng dila. Alhamdulillah. At kung gaano ito kahalaga, tignan nyo ang suratul Fatiha, unang buksan mo ang Quran, unang makikita mo na pinilin at gusto ng Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wallahi, isang Muslim na wala ng trabaho, walang pera, pusoy, kawawang cowboy, may bulsa naman, walang pera. Pag nakita mo siya, bro, kumusta ka? Alhamdulillah. Bro, bakit? Wala na akong trabaho. Wallahi, nakakamangha sa isang Muslim. Magsabi, bro, wallahi, ito, natsaksiyan ko sa isang kapatid. Bro, nagsasabi ka, alhamdulillah, wala kang trabaho. Oo, bro. Oo, ustad. Bakit? Hindi ba papuri luwalhati sa Allah? Hindi natin alam na wala na ako sa trabaho dahil mayroon pang ibibigay sa akin ng Allah na maaring mas mabuti na trabaho kaysa dito sa trabaho na ito. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min innamrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar wa in asabahu darra sabar fakana khairan lahum wala tajidu hada illa lil mu'min. Nakakamangha ang isang sitwasyon ng isang tunay na mananampalataya. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil anuman ang dumating sa kanya sa buhay ng mga mabuti, nagpapasalamat sa Allah. Anumang pahirap dumarating sa kanya, nagtitiis para sa Allah. At hindi yan matatagpuan maliban sa isang tunay na Muslim na mananampalataya. Minsan nakikita lang kasi natin ang ginhawa at ang biyaya ay dahil kung anong meron tayo. Pera, trabaho, pamilya, mga asawa, mga gadget, mga pera, lahat. Hindi. Bro, marami ka ng marami. Pero hindi mo ba alam, maraming mga tao na mayaman, kilala, tanyag, baka pangyari, nagpapakamatay? Hindi makatulog, ang dami ng problema nila. Dahil hindi doon nakasalalay ang tunay na saya at ligaya kung anong meron ka. Ano ang tunay na ligaya at ang tunay na biyaya ng Allah ay makontento ka kung anong meron ka. Na ibinigay sa iyo ng Allah. Sapat na sa iyo na ibinigay sa iyo ng Allah na ikaw ay naging Muslim, bro. Ikaw, naging Muslim ka ngayon. Mawala ang lahat, mawawala yan ang lahat, pero wag lang mawala sa iyo ang Islam. Dahil yan ang tanging yaman makakasama mo sa libingan hanggang sa araw ng paghukom. La ilaha illallah wa naqul alhamdulillah. Bago matulog, saan pumunta? La ilaha illallah. Anong mangyari sa iyo? Problema, anong nangyari sa iyo? Trabaho, nawalan ka, anong nangyari? Sasabihin mo, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Allahumma amin.
Ya Allah, biyayaan kami ng kaalaman sa Islam at tunay na pagkatakot sa iyo. Ya Allah, ang aming mga kapatid sa Palestine ay biyayaan sila ng maraming pagpapala at habag at tanggapin sila sa paraiso. Allahumma amin. Ya Allah, ang kalaban ng Islam, ikaw nang bahala. Ang lahat ng mundong ito ay nasa kapasyahan mo. Kami ay tunay na nananalig sa iyo. Mga kapatid tayong mga Muslim, magkaroon tayo ng husnu dhannu billah. Yung husnu dhannu billah, huwag hayaan ng isang Muslim na mamatay na hindi magkaroon siya ng maling pangitain patungkol sa kanyang Panginoon. Yung magkaroon ka na, ya Allah, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na makapangyarihan, ito ang reliyon na tunay, bakit kami mga Muslim nahihirapan? Bakit ito pinapatay sila ng ganyan? Wag na wag mo isipin ng ganyan. Isipin mo ang Allah ay siya ay may dahilan sa lahat. At yan ang mabuti. Yan ang mabuti sa anuman ang desisyon ng Allah. At huwag na huwag tayong mag-isip ng kasamaan o maling pananaw sa ating tagapaglikha. Dahil siya ang tunay na Diyos na nagbibigay sa lahat ng anong ibibigay niya, ay yun ay mabuti sa atin lahat. Alam natin ang kantimpala ng mga taong nangamatay sa Islam ay sila ay martir at ang martir ay diretso sa paraiso. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito napakadali.